Planong isyuhan ng show cause order ng Commission on Elections o COMELEC ang presidente ng Waterways Construction and Development na si Lawrence Lubiano kaugnay ng pagdonate nito ng 30 million pesos sa kampanya ni Senator Francis Riza Escudero. Ito ang kinumpirma ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa isang ambush interview sa Senado nitong Miyerkules kung saan nakatakda itong ibigay ngayong Huwebes, September 11. Kaugnay ito ng pag-amin ni Lubiano noong September 2 sa pagdinig ng Kamara na nag-donate umano siya ng pera kay Escudero noong 2022 elections. Bukod sa salaysay nito, napag-alaman din na nakalista sa Statement of Contributions and Expenditures ng Senador ang contractor bilang campaign donor. Ayon sa poll body, isang paglabag ito sa Article 11 Section 95 ng Omnibus Election Code. Sa ilalim kasi ng Clause C, ang anumang natural at juridical na mga tao na may hawak na mga kontrata o subcontracts para mag-supply sa gobyerno o alinman sa mga dibisyon, subdivision o instrumentalities nito ng mga kalakal o serbisyo upang magsagawa ng konstruksyon o iba pang mga gawain ay ipinagbabawal na magbigay ng mga donasyon sa kampanya para sa layunin ng partisan political activity. Sa paliwanag ni Garcia, pagpapaliwanagi ng COMELEC si Lubiano kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng isang election offense. Kaugnay ng kumpirmasyon kung talagang nagbigay siya ng 30 million pesos kay Escudero. Doon po kasi may pag-amin na sa sarili niyang bulsa ng galing. So no need to argue anymore. Hindi na po kailangan patunayan galing sa company or what, so doon kami focus. Kung siya ay nagbigay galing sa sariling bulsa at siya ay may-ari ng isang kumpanya na involved sa public works, tanong, yan ba ay tamang depensa para wala siyang liability at para walang liability rin yung mismo nabigyan na kandidato. Ayon pa kay Garcia, pagkatapos tumugon ni Lubiano sa show cause orders, susunod nilang hihinga ng panig si Escudero. Ang mga paglabag sa halalan sa ilalim ng Omnibus Election Code ay may parusang pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon. Bukod dito ay mahaharap din ang mga kandidato sa permanent disqualification sa paghawak ng pampublikong tungkulin. Samantala, ayon kay COMELEC Chair Garcia, ang ilan sa mga kandidatong may kaparehong sitwasyon ay subjected pa sa confirmation ng Department of Public Works and Highways. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.